Anong pangalan mo, iho? Duguan ang ulo niya, hindi mo ba nakikita? Tumabi ka dyan sa dinaraanan ko. Nagmamadali ako. Ilabas niyong anak ko, kung hindi ipapapulis ko kayo! Xerox Machine. Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaantok. Ito na ang pampatulog nyo tuwing 8 p.m. ng gabi. MWF lang muna sa ngayon. Huwag niyo pong kalimutan. Sityo Bangungot. Good evening, Sir Jupiter. Please call me Paolo. Isang behavioral science professor sa isang university dito sa Cebu. I have been listening to your past vlogs and your featured stories caught my attention. Kaya naman naisipan kong i-share din sa inyo ang nakakakilabot kong experience when I was still a college student. Hindi maganda ang memory ko ng childhood days ko noong 80s, Sir Jupiter. Lumaki ako sa isang broken family. I was only 18 years old nang iwanan ako ng mami ko sa stepfather's house ko at never na niya akong binalikan. Actually, yun na ang huli naming pagkikita. I was forced to live in a low-class subdivision sa Cainta noon. Nakatira kami ng stepdad ko sa isang lumang 2-story house na sobrang dilim at sobrang secluded from our neighbors. 3 taon ko pa lang na nakakasama noon ang lalaking ipinagpalit ng mami ko sa biological father ko, kaya hindi ko siya kalkulado, kabisado at kilala ng lubos. Itago na lang natin siya sa pangalang Julio, ang aking stepfather. Dito, samahan mo ako uminom. Hindi po ako umiinom, Dad. Naknampo siya. 18 ka na. Hindi ka pa ba nakakatikim ng alak? Natry ko na po. Niyaya ako ng mga kaklase ko. Hindi ko talaga gusto yung lasa. Ano ba yung kanina mo pang pinapanood dyan sa labas ng bintana? Yung matandang babae kasi, Dad. Kaninang hapon pa yan naglalakad sa harapan ng bahay natin. Sinong matanda? Patingin nga. Ayun, Dad, oh. Kanina pa yan nagpapaskil ng papel sa bawat poste dito sa subdivision, eh. Baka may negosyo siyang gustong i-anunsyo. Hindi, Dad, eh. Sinirox na picture ng nawawalang bata yung nasa paskil. Baka nawawala yung apo niya. Alam mo, isara mo na nga itong bintana. Tsaka iwasan mong kakadungaw dito. Ilang beses ko na sinabi sa'yo na kailangan sarado palagi lahat ng bintana at pintuan natin. Mahirap na, uso ang akyat bahay dito. Huwag mong tatanggalin, ha? Ay, hindi po. Binabasa ko lang, Lola, yung paskil ninyo. Araw-araw akong nagkakabit, nagdidikit sa bawat bahay, sa bawat poste. Tinatanggal ng homeowners. Ganun po ba? Ano po bang pangalan ninyo, Lola? Celia. Ilang taon na po itong apo ninyo? Apo? Hindi ko yan, apo. Hindi ko nga kilala yung batang yan, eh. Ganun po ba? Bakit kayo po ang inutusan na magdikit, may edad na po kayo? Sino pong nag-utos sa inyo na magkabit ng mga paskil na yan? Yung mga kaibigan ko. Sino pong mga kaibigan ninyo? Mga duwende. Humahagik-gik na lumayo sa akin si Lola Celia bitbit ang mga Xerox copy ng paskil ng nawawalang bata. To be honest, imbis na matakot sa sinabi niya, natawa ako deep inside. Sino ba naman sa panahon na yun ang maniniwala pa sa mga duwende?
Lumipas ang 2 araw. Nagulat na lang ako sa pag-uwi ko isang hapon from school nang madatnan ko ang stepdad ko na nagmamadaling nagtatapon ng mga gamit niya sa basurahan na nakalagay sa labas ng gate namin. Dad, anong nangyayari? Bakit nyo tinatapon lahat ng gamit nyo sa basurahan? Pati mga old pictures ninyo tinapon nyo? Susunugin ko. Tumabi ka dyan sa dinaraanan ko. Nagmamadali ako. Bakit nga? Sayang naman tong mga lumang pictures nyo. O pati tong bago nating picture sa Tagaytay. Tinapon nyo rin? Itong solo picture mo. Ako kumuha nito ah. Itapon mo na yan. Huwag mo akong pakikialaman. Maganda yung pagkakakuha ng larawan na yan. Lola Celia? Nakangiting kinuha ni Lola Celia ang ilang pictures ng stepdad ko at ibinulsa ito sa maroon niyang bestida bago siya nagdikit ng paskil sa gate namin. Hoy, tanda. Ano yung dinidikit mo dyan sa gate ko? Tanggalin mo yan. Pati ba naman ikaw, Julio? At paano mo nalaman ang pangalan ko, tanda? Sinabi sa akin ng mga kaibigan ko. Kasabot ka ba nila Mario Alaman? Siguro. Utang ina. Umalis ka dito sa gate ko. Dad, wag mo siyang... Itinulak ng napakalakas ng stepdad ko si Lola Celia sa basurahan. Kitang-kita ko kung paano tumama ang ulo nito sa simento. Duguan si Lola Celia nang damputin ko. Sabi ko na nga be, espiya ka ni Mario. Ang hayop na yon gumamit pa ng matanda para lang manmanan ako. Anong manmanan, Dad? Sino si Mario? Bakit at paano niya magiging kasabot si Lola Celia? Bitiwan mo yung matandang yan. Kasabot yan ni Mario. Dad, duguan ang ulo niya, hindi mo ba nakikita? Pwede kang ipapulis ni Lola sa ginawa mo. Polis? Hindi. Hindi. Parang nakatira ng droga ang stepdad ko ng mga oras na yun. Sobrang paranoid siya sa bawat salitang narinig niya mula sa akin. Pumasok siya sa loob ng bahay at padabog na sinara ang pinto. Narinig ko na lang siyang minumura ang isang lalaki na nagngangalang Mario Alaman. Nagsasalita mag-isa ang stepdad ko. May mga bagay talaga na mahirap intindihin, iho. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Hindi mo naman ako maiintindihan kahit na ipaliwanag ko sa iyo ngayon. Anong pangalan mo, iho? Paulo po. Paulo, naligo ka na ba? Po? Napasigaw ako nang bigla akong tinulak ni Lola Celia at binuhusan ng isang balding tubig. Nagulat ako sa lakas niya. Kayang-kaya niyang buhatin ang isang malaking balde na puno ng malamig na tubig. Hindi pa siya nakontento, Sir Jupiter. Hinubaran niya ako ng sapilitan at pinaupo sa sahig ng banyo. Mabilis niyang sinabon ang ulo ko na parang bata. Lola, sandali lang po. Sandali. Wala po akong dalang gamit. Bakit ninyo ako... Tumakbo si Lola Celia na parang batang tumatawa paakyat sa second floor. Bigla na lang siyang nawala sa paningin ko. Napilitan akong lumabas ng banyo na walang pag-itaas. Palubog na ang araw noon at nakasara ang mga ilaw sa loob ng bahay. Kaya nangapa ako papalabas ng banyo dahil sa sobrang dilim. Lola Celia? Lola, nasa na po kayo? Bigla na lang lumiwanag ang paligid at nagulat ako sa sunod-sunod na flash ng kamera na halos bumulag sa mga mata ko.
Lola? Stop! Masakit sa mata! Ano pong ginagawa niyo? Nakita ko si Lola Celia na may hawak na DSLR camera, yung kamerang ginagamit ng mga professional photographers. Panay ang kuha niya sa akin ng picture habang nakatopless ako. Lola, tama na po! Nakangiti siyang tumigil sa pagkuha ng pictures ko nang ibato niya sa akin ang isang tuyong kamiseta at pulang tuwalya. Magpunas ka. Magbihis ka. Doon ako nagsimulang mawirduhan kay Lola Celia. Kakaiba ang aura niya nung mga oras na yun. Parang hindi siya matanda kung umasta. Nakasuot na siya ng puting pantulog habang pinupunasan ang mahaba niyang buhok na puro uban na. Kaswal na kaswal niyang pinatuyo ang buhok niya sa harapan ko na parang wala siyang malaking sugat sa ulo. Ang nakapagtataka, parang naghilom agad ang sugat niya. Wala nang dugo na tumutulo. Nangilabot ako. Hindi ako nakaimik. Nagpunas ako ng mabilis at isinuot ang kamisetang binigay niya. Maya-maya pa ay natigilan ako nang makita kong tad-tad ng mga pictures ang isang dingding ng sala ni Lola Celia. Samot-saring pictures ng mga bata at matanda ang nakatamtaks sa dingding. Lahat ng mga tao sa pictures hindi nakatingin sa lente ng kamera. Lahat ng shots, candid ang pagkakakuha. Napaatras ako imbis na lumapit sa mga larawan sa dingding. Nabangga ako sa isang pamilyar na machine sa likuran ko. Ha? Nilingon ko kung ano ang natamaan ko at nagulat ako nang makakita ako ng isang lumang Xerox machine. Marahang kinalikot ni Lola Celia ang kamera na hawak niya. Umupo siya sa baitang ng hagdanan at pabulong na nagkwento. Mahilig talaga ako sa photography. Bata pa lang ako, mahilig na akong kumuha ng mga picture. Kaso, ayaw ng tatay ko na maging fotograpo ako. Wala naman daw babaeng fotograpo. Hindi raw ako yayaman kapag ginawa kong trabaho ito. Pero isang araw, nasa biyahe ako noon pauwi sa probinsya namin nang maaksidente yung bus na sinasakyan ko. Maraming namatay na pasahero. Kabilang na doon yung katabi ko sa upuan na naging kaibigan ko sa biyahe. Isang fotograpo. Kinuha ko sa kanya ang kamerang ito. Oo, kinuha ko sa kanya. Pero hindi ko ninakaw. Patay na siya eh. Sino pang gagamit? Sayang naman, hindi ba? Kaya isinilid ko itong kamera sa dala kong bag noon. Bago ako lumabas ng nayuping bus na binangga ng isang malaking truck. Mabuti po at nakaligtas kayo sa aksidente. Salamat sa mga kaibigan ko. Kaibigan? Mga kaibigang duwende. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Hindi ka naniniwala? Kung sa bagay, kahit mga kalaro ko noon, hindi ako pinaniwalaan. Sorry po ha, pero hindi rin po ako naniniwala sa mga duwende. Sa libro ko lang kasi nababasa ang tungkol sa kanila. Totoo po bang mga duwende? Totoo! Sa katunayan, sila nga ang nagregalo sa akin ng Xerox machine na iyan. Talaga po?
Sa lahat ng nakilala kong matanda, kakaiba siya. Mahilig siya sa gadget. May DSLR camera na alam niyang gamitin at may Xerox machine pa na kayang-kaya niyang buting-tingin. Dito niyo po ba sinisirox yung mga paskil na dinidikit ninyo sa subdivision? Oo, kaya binigay ng mga duwende sa akin ito para makagawa ako ng mga paskil. Nahanap niyo na po ba yung batang nawawala? Mahirap sagutin sa ngayon yan, pero malalaman mo ang sagot sa susunod na buwan. Sabi ninyo, hindi ninyo kilala yung bata. Bakit nag-aabala pa kayo sa pagdidikit ng paskil? Sabihin na lang natin na apo ko yung bata. Sinabi ko lang sa iyo na hindi ko kaano-ano pero apo ko talaga yung bata. Ano pong pangalan niya? Cholo. Sana po ilagay ninyo sa paskil yung pangalan ng apo ninyo para mas madaling mahanap. Paano po pala siya nawala? Nakaramdam ako na nagsisinungaling si Lola Celia. May kutob ako na hindi niya talaga kamag-anak yung batang nawawala sa mga paskil niya. Gusto ko na sanang umuwi noon dahil iba na ang pakiwari ko sa matanda. Pero Anong gusto mong iluto ko para sa hapunan natin? Po? Hindi na po. Sa bahay na po ako kakain. Ikaw naman, Paolo. Gusto ko lang naman makipagkaibigan sa iyo. Pagbigyan mo na ako. Ipagluluto kita. Anong gusto mo? Adobong manok? Pritong manok? O sinampalukang manok? Adobong manok? Sandali lang! Sino ba yan? Ikaw bang gumawa ng paskil na to? hawak ng isang mestisang babae ang isang paskil na halos isang buwan nang dinidikit ni Lola Celia sa buong subdivision. Halos ingudngud niya sa mukha ko ang paskil na kinuha niya sa gate namin. Anong pangalan mo? Paulo. Paolo, ikaw bang gumawa ng poster na to? Hindi po ako. Ako si Camille. Mami ako ni Cholo, ang batang nasa picture. Nawawala ang anak ko kagabi pa. Kinuha mo bang anak ko, Paolo? Sandali lang po. Unang-una, hindi po ako ang gumawa ng paskil na yan. Pero nakita kita kahapon na nagdidikit ng mga papel sa poste na malapit sa bahay namin. Dahil gusto ko lang tumulong. Picture ng anak ko ang nasa paskil. Nangilabot ako nang lapitan kong maigi yung mga dinikit mong paskil malapit sa bahay namin. Kanina ko lang nakita ng malapitan. Paano ka nagkaroon ng kopya ng picture ng anak ko? Nung isang araw ko lang nakuha ang picture niyang to sa AGFA kung saan ako nagpa-develop ng birthday pictures niya. Ayan o, tingnan mo siya sa poster na to. Naka-party hat pa siya. Imbitado ka ba sa party ng anak ko? Paano mo siya nakuna ng picture? Wala akong alam sa sinasabi niyo, ate. Anong wala? Nasaan ang anak ko? Hindi ko alam. Paolo, iabas mo ang anak ko. Kagabi pa siya nawawala. Imposible. Bakit imposible? Dahil halos isang buwan ng araw-araw na dinidikit ni Lola Celia ang mga paskil na yan sa buong subdivision. Hindi ka ba aware na isang buwan nang nakakalat ang picture ng nawawalang bata na apo ni Lola Celia? Apo Nino? Matagal nang patay ang nanay ko. At Milagros ang pangalan niya, hindi Celia. Apo ni Lola Celia ang nasa poster na hawak mo, Ate Camille. Hindi niya apo ang anak ko. Sino yung Lola Celia na yan? Halika, sumama ka sa akin. Puntahan natin si Lola Celia sa bahay niya. Mabilis kaming pumunta ni Camille sa bahay ni Lola Celia. Pero papalapit pa lang kami sa bahay ng kaibigan kong matanda,
ay pinigilan akong bigla ni Camille. Sandali. Dito nakatira yung Lola Celia na sinasabi mo. Oo ate, dito nga. Bakit? Matagal nang walang nakatira sa bahay na yan eh. Halos 10 years nang binibenta yan. Inalok pa sa amin yan ng Homeowners Association kung interesado kami mag-asawa na bilhin ang bahay na yan. Pero humindi ang husband ko. Bakit siya humindi? Malas daw. Katabi raw kasi ng sementeryo sa likod. Bakod lang ang pagitan. Tingnan mo. Pero dito nakatira si Lola Celia na gumawa ng mga paskil. Sigurado ka? Oo. Narinig mo yun? Xerox machine yun ni Lola Celia. Yun ang ginagamit niya sa pagpiprint ng mga posters ng missing child na sinasabi mong anak mo. Paano mo nagawang magpaskil ng poster ng anak ko prior to his missing? Siguro magkasabot kayo ng matandang sinasabi mo, no? Ate, please stop. Sinamahan kita dito para tulungan ka, okay? Wala akong kinalaman sa pagkawala ng anak mo kagabi. Kung anak mo nga siya. Anak ko si Cholo! Malalaman natin ang totoo. Halika sa loob. Mabilis kong kinalagkan ang nanginginig sa takot na si Camille papasok sa bahay ni Lola Celia. Laking gulat namin nang makitang umaandar ang Xerox machine mag-isa. Naka-automatic printing mode ito. May piniprint na bagong paskil si Lola Celia. Lola Celia? Lola Celia? Nasaan po kayo? Ilabas niyong anak ko kung hindi ipapapulis ko kayo! Sandali lang ate. Aakyatin ko sa itaas si Lola Celia, baka natutulog pa. Mabilis akong umakyat sa second floor ng lumang bahay ni Lola Celia at nagulat ako sa nakita ko. Dinaig pa nito ang haunted house sa mga pelikulang napapanood ko. Puno ng sapot ang kisame, pati na ang mga dingding. Namabalutan ng mga itim na tela ang mga kagamitan. 2 lang ang kwarto, pero sira-sira ang mga kama at tukador. Pinasok ko ang isang kwarto at kinilabutan ako sa nakita ko. May 2 hugis triangulo na nasa loob ng malaking bilog na nakaukit sa kahoy na sahig sa gitna ng silid. Mukha itong parol, pero may inukit na mata sa gitna. May hawig ito sa emblem ng Illuminati o yung inaral namin sa school na Eye of Providence. May mga kandilang nakatirik sa buong sahig, nakabilog sa inukit na hugis. Ang nakapagtataka, walang mga damit, sapatos o anumang kagamitan si Lola Celia sa buong silid. Wala siyang personal na gamit sa buong second floor. Hinawakan ko ang nakaukit na hugis sa sahig at nakarinig ako ng maliliit na boses, mga boses na kawangis ng mga bagong silang na tuta. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ng mga boses. Natakot ako, napatayo ako at napaatras papalabas ng silid nang biglang... Paolo! Paolo, tingnan mo to. Naagaw ang atensyon ko ng pagtawag ni Camille. Mabilis akong bumaba sa ground floor. Nakita ko si Camille na may hawak na kopya ng bagong piniprint na paskil ni Lola Celia. Nilapitan ko ang Xerox machine at kumuha ng isang coupon bond na prinint nito. Nanlaki ang mga mata ko, Sir Jupiter, sa nabasa ko sa paskil. Ang nakasulat,
missing. Julio Salazar. At ang nasa picture ng step. Mabilis akong umakyat sa second floor para tignan kung anong nangyari sa itaas. Lola Celia, kayo ba yan? Bigla akong napasigaw nang biglang bumukas ang pintuan ng silid ng stepdad ko at tumambad sa harapan ko ang hindi ko Sino nga ba si Lola Celia? At sino talaga ang batang nasa paskil? Abangan ninyo sa susunod na kabanata ang pasabog na kasagutan sa inyong mga katanungan. Dito lang sa kwentong Takip Silim. Magandang gabi sa inyong lahat. At pakinggan ang mga totoong kwento at salaysay sa likod ng mga misteryosong pagpatay at nakakamanghang pangyayari sa mga krimen na naganap sa iba't ibang sulok ng mundo. Takip Silim, True Mystery Stories. Ikikwento sa inyo ng inyong lingkod, Jupiter Torres. Bisitahin ang aming channel sa YouTube, Takip Silim, True Mystery Stories. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ng Takip Silim, True Mystery Stories. Ito ang katotohanang bumabasag sa mga hirayang nakatago sa ugat ng isipan. Ito ang lagusan papunta sa mundong wala pang nakakakita. Ito ang mundo ninyong kinasasabikang matuklasan. Sa mundong pilit mong tinatalikuran ang nakaraan, hinahabol ka pa rin ng alaalang pinagmulan ng lahat ng puot at galit na sadyang humihila sa iyo pabalik sa sinumpang nakaraan. Papunta sa kailalimang puno ng misteryo at hiwaga. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Jupiter, ang inyong tagapagsalaysay sa gabing puspos ng kababalaghan at katatakutan. Hatid namin sa inyo'y kakaibang kwentong hango sa katotohanan. Dito lamang sa channel na may pag-asa sa pag-ahon sa dilim. Ang kwentong Takip Silim. Lola Celia! Lola Celia! Alam kong nandito kayo sa loob ng bahay. Nasaan ka? Mabilis akong umakyat ng second floor para tignan kung ano ang nangyari sa itaas. Lola Celia? Kayo ba yan? Good evening, Sir Jupiter. Ako po si Paulo from Cebu. At muli po akong nagbabalik upang ipagpatuloy ang mind-boggling at napaka-unforgettable experience ko noong college student pa lang ako. Taranta at nangangatog akong umakyat sa second floor ng bahay namin nang bigla akong napasigaw ng mabilis na bumukas ang pintuan ng silid ng stepdad ko at tumambad sa harapan ko ang hindi ko inaasahan. Ah!
Paolo! Ang ingay mo! Tinakpan ng stepdad ko ang bibig ko at itinulak akong papalayo sa kwarto niya. Napayakap ako sa kanya ng kapwa kami tumumba sa sahig. Mahigpit ang pagkakatakip niya sa bibig ko. Halos hindi ako makahinga, Sir Jupiter. Sino ba yung Lola Celia na hinahanap mo? Dad, nandito ka. Thank God nandito ka. Napayakap ako ng mahigpit sa stepdad ko pero mabilis siyang umiwas sa mga bisig ko at nagmamadaling bumalik sa kwarto niya. Balisa at parang paranoid siyang nagsalita ng pabulong habang bitbit ang mga bagahe niya. Kapag may naganap sa akin, sabihin mo, hindi mo ako kilala. Naintindihan mo? Saan ka pupunta, Dad? Kapag pinasok nila tong bahay, siguraduhin mo na walang ebidensya at dito ako nakatira. Okay? Bakit? Sino sila? Kapag armado, huwag kang lalaban. Huwag ka rin kakanta. Dad, hindi kita maintindihan. Saan ka ba pupunta? Aalis ka? Iiwan mo ako mag-isa dito? Malaki ka na. Alam mo na kung paano mabuhay mag-isa. Nagmamadaling bumaba ng hagdan ng stepdad ko pero hinabol ko siya bago pa siya makalabas ng pintuan. Dad, may kailangan kang makita. Tignan mo to. Ipinakita ko sa kanya ang bagong imprentang paskil ni Lola Celia. Natigagal ang stepdad ko sa nabasa at nakita niya sa paskil na hawak ko. Sino putang inang gumawa niyan? Picture ko yan sa Tagaytay ha. Tinapong ko na yung kopya niyan eh. Bakit mo pinazirox? Dad, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Ang mahalaga, huwag ka nang umalis. Hindi pwede. Magpapasko ako mag-isa. Paano ako sa bagong taon? Sino kasama ko? Wala na nga akong mami. Wala pa akong daddy. Paolo, hindi kita tunay na anak. Matagal ka nang walang daddy. Biglang huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Naudlot ang pagtulo ng luha ko sa napakasakit na katotohanang sinabi ng stepfather ko, Sir Jupiter. Imbis na masaktan, bigla akong namanhid ng sampalin ng mga katagang totoo at lohikal. Hindi ako nakakibo nang umalis ng bahay ang stepdad ko na bitbit ang mga bagahe niya. Humabol ako sa kanya hanggang gate, pero naagaw ang atensyon ko ng isang pamilyar na matandang babae na lumabas bigla mula sa loob ng bahay namin. Lola Celia, sabi ko na nga ba, nandyan lang kayo sa loob ng bahay. Bakit may pasa kayo sa mata? Sinaktan ako ni Julio nang makita niya akong pumasok sa loob ng bahay ninyo. Natakot ako. Lumabas ako sa likod bahay ninyo. Nagtago ako doon. Lola, marami kayong dapat ipaliwanag sa akin. Pero bago natin pag-usapan yon, halika muna sa sala at gagamutin ko yung pasa ninyo. Mabilis kong pinaupo sa sofa ng sala si Lola Celia. Nanginginig siya habang bitbit ang napakaraming paskil na may picture ng stepdad ko na si Julio. Dito ka lang, Lola, ha? Kukunin ko lang yung first aid kit ko sa kwarto ko sa itaas. Huwag kayong aalis. Mag-uusap pa tayo. Mabilis akong umakyat sa kwarto ko at kinalkal ang cabinet ko. Wala pa akong 3 minuto na naghahanap ng first aid kit ay nakarinig na ako ng napakalakas na sigaw mula sa ibaba ng bahay. Paolo! Paolo! Bumaba ka rito!
Mabilis akong bumaba ng hagdan, bitbit ang first aid kit. Totoo ba yung sinabi ng katulong ninyong matanda? Katulong na matanda? Wala kaming katulong dito. Sandali. Nasaan si... Bakit sabi ng matandang inabutan ko rito? Ang tatay mo raw ang kumidnap sa anak kong si Cholo. Totoo ba? Nasaan ang tatay mo? Ilabas mo ang tatay mo! Wala akong tatay. Biglang natigilan si Camille sa lakas ng pagkakasigaw ko. Sino ang nagsabi sa'yo na may tatay ako? Wala akong tatay. Matagal na ako nakatira dito mag-isa. Sinungaling! Tsaka wala kaming katulong na matanda. Sino yung matandang babae na kausap ko dito kanina? Bigla akong natigilan. Hindi ko kaagad nasabi ang pangalan ni Lola Celia. May kung anong bagay na nagtulak sa akin na huwag sabihin ang pangalan niya para protektahan si Lola Celia kay Camille. Ewan ko, Sir Jupiter, pero bata pa lang ako. May ugali na akong ganun. Mapagprotekta sa mga taong napamahal na sa akin. Alam kong mali, pero ginagawa ko. Baka multo yung nakausap mo. Multo? Sige, tingnan natin kung sinong mumultuhin sa kulungan kapag hindi mo nilabas ang tatay mo. Padabog na lumabas ng bahay namin si Camille, ang tunay na nanay nung batang nasa paskil na Cholo raw ang pangalan. Biglang umalingaw-ngaw sa utak ko ang mga hinabilin ng stepdad ko. Kapag may naganap sa akin, sabihin mo, hindi mo ako kilala. Naintindihan mo? Saan ka pupunta, Dad? Kapag pinasok nila tong bahay, siguraduhin mo na walang ebidensya at dito ako nakatira. Okay? Bakit? Sino sila? Dumating ang kinahapunan. Isang grupo ng pulis ang kumatok sa bahay namin. Kasama nila si Camille at ang asawa nitong hapon. Ikaw ba si Paolo? Ako nga po. Ako si SPO1 Alaman. Alaman? Kinabahan ako bigla. Narinig ko lang pangalang yun mula sa stepdad ko. Lalo akong ninerbiyos nang makita ko ang baril niya at ng mga kasama niyang matatabang pulis. Nandyan ba ang tatay mo? Pwede ba naming makausap? Wala po akong tatay. Mag-isa lang po ako nakatira dito. Sinungaling yan, mamang pulis. Tinatago niya lang yung tatay niya. Tingnan niyo sa loob na bahay nila. I'm sure, nandyan yung tatay niyang kidnapper. Nagtatago lang. Kailangan nyo ng search warrant bago kayo makapasok sa bahay ko. Miss, tama po ang sinabi ng binatang ito. Kailangan niyo munang kumuha ng search warrant sa opisina. Bakit pa kayo sumama sa aming mag-asawa papunta dito sa bahay ng kidnapper? Malakas sa akin ang husband niyo eh. Hindi ako makakatanggi kay Mr. Yamamoto. Okay, Ate Camille, para matahimik ka lang. Sige po, mamang pulis. SPO1 Alaman. Papayag akong halughugin yung buong bahay ko. Kahit nalabag sa batas ang gagawin ninyo. Tara, pasok kayo. Welcome to my house. Walang takot na hinalughog ng mga pulis ang buong bahay namin ng stepdad ko. Hindi tumigil si Camille at ang asawa nitong hapon sa kakatawag sa pangalan ng anak nila. Akala siguro nila nakatago sa second floor yung bata. Isang oras at kalahati ko silang pinagbigyan hanggang sa... Wala dito yung kidnapper na sinasabi ninyo. At lalong wala dito ang anak ninyong si Cholo. Mukhang tama nga si Paolo. Mrs. Yamamoto. Mag-isa lang siyang nakatira dito. Okay na, ate? Hindi pa tayo tapos, Paolo.
Makakaalis na kayo. Gusto ko na pong magpahinga. Para akong naupos na kandila sa panlalata nang umalis sila ng bahay. Bakit ako nang sinungaling? Para ba protektahan ang stepdad ko o para iligtas ang sarili ko sa gulo? Hindi ko napuntahan si Lola Celia ng gabing yun. Pero nang sumunod na araw, 6:00 pa lang ng umaga, ay sinugod ko na siya sa bahay niya para alamin ang totoo tungkol sa mga paskil na ginagawa niya. Lola Celia? Lola Celia, si Paulo po ito. Pwede ba kitang makausap? Pero nakakantado ang pintuan ng bahay. Nakakadena pa ang doorknob nito. Lumipas ang mga araw at hindi ko na nakita pa si Lola Celia sa tuwing pupuntahan ko siya sa bahay nila. To make the long story short, nagpasko at nagbagong taon akong mag-isa sa loob ng madilim naming bahay. Dumating ang 3 linggo ng Enero. Napansin kong parami ng parami ang mga paskil ni Lola Celia sa buong subdivision. Umabot na ito hanggang sa karinderya sa labas ng subdivision. Hindi na ako nakapagtimpi. Nagmadali kong sinugod si Lola Celia sa bahay niya at laking gulat ko nang maabutan ko siyang tahimik na nagsisiroks ng panibagong paskil. Lola Celia, ang tagal kitang hinanap. Saan kayo nanggaling? Anong ibig sabihin ng mga ginawa ninyong paskil? Ibig bang sabihin nun, mawawala rin ang stepdad ko? Lola, sumagot ka! Hinawakan ko siya sa balikat at niyug-yug na parang bata, pero wala siyang imik. Nakatitig lang siya sa akin. Hindi niyo apo si Cholo. Hinahanap siya sa amin ng nanay niyang si Camille. Bakit kailangan ninyong magsinungaling sa akin? Tinabig niya ang mga kamay ko at muling humarap sa Xerox machine na nagpiprint ng mga panibagong paskil. Nagsitayuan lahat ng balahibo ko sa katawan nang mapatingin ako sa bago niyang sinisirox na paskil. Sir Jupiter, picture ko na ang nasa paskil. Ako ang nasa larawan. Picture ko ito na nakatopless, basang-basa ang buhok at katawan at ang nakasulat, Missing Paulo. Anong ibig sabihin nito, Lola? Bakit ako ang nasa paskil? Mabuti nang mapaskil ko kaagad ang picture mo bago ako mawala. Celia, alis na muna ako. Dadalhin ko muna itong camera ko. Mag-iingat ka, Enrico. Tatawagan na lang kita ulit. Sino naman siya, Lola? Napatitig ako sa isang lalaking sobrang payat. Kulukulubot ang balat at nakadamit ng kulay maroon na t-shirt na may print na mukha ng Nazareno. Bitbit niya ang DSLR camera na ginamit ni Lola Celia sa pagkuha ng pictures ko noong una kong punta sa bahay niya. Mabilis na lumabas ang matandang mukhang nasa 68 years old na. Hahabulin ko sana siya, pero nakarinig ako ng ilang kalabog mula sa second floor. Napatingin ako sa itaas, pero tinapik ako ni Lola Celia sa balikat. Makukumpleto din tayo. Mag-iingat ka parate, Apo. Apo? Hindi ninyo ako apo.
Patakbo akong lumabas para hanapin ang matandang lalaki pero hindi ko na siya nakita. Napalingon na lang ako sa gibang pader ng subdivision. Kitang-kita kong tumalon papunta sa sementeryo ang matandang lalaki. Natakot ako that time, Sir Jupiter. Inside my mind, tinanong ko ang sarili ko kung bakit ganun kalalakas gumalaw ang mga matatandang nakikilala ko. Umandar ng mabilis ang utak ko. Bumalik ako sa bahay ni Lola Celia pero wala na siya doon sa ground floor. Nakapatay na rin ang Xerox machine. Kumuha ako ng maraming kopya ng mga bagong paskil at kumaripas ng takbo papunta sa pulisya. Pagdating sa police station, walang umasikaso sa akin agad. Naghintay ako ng mahigit 6 na oras para lang pala pagtawanan ng the same team ng mga matatabang pulis na nagkalughog sa bahay namin nung nakaraang gabi. Inalas kanila ako ng todo nang ipinakita ko ang bagong paskil na ako na ang nasa picture. Nagtututpik pa ng bulok niyang bagang si SPO1 Alaman nang kausapin niya ako sa opisina niya. Sigurado ako ikaw ang gumawa ng paskil na to. Hindi ako. Si Lola Celia. Kilala ko na kayong mag-ama. Lalo na yung si Julio na tatay mo. Mga sinungaling kayo. Miyembro ng sindikato ang tatay mo. Nangingidnap sila ng mayayamang bata. Hindi totoo yan. Magagaling kayong magsinungaling, Paulo. Lalo na yung tatay mo. Gusto ba namang angkinin mag-isa yung ransom money? Paano naman kami? Ayaw ni General ng ganon. Umalis ka na sa bahay ninyo hanggang maaga pa. Dahil tinimbrahan ko na si Boy Negro at ang mga tauhan ni General kagabi pa. Kung hindi nila mahahanap si Julio, ikaw ang ipapako nila sa krus. Natakot ako sa sinabi ni SPO1 Alaman. Para akong napunta bigla sa isang action movie at ang stepdad ko ngayon ang bida kontra bida at ako ang sidekick niya sa kwento. Lalo akong naguluhan ng mga oras na yon. Pero isang tao lang ang alam kong makakatulong sa akin noon. Ang pinag-ugatan ng lahat. Si Lola Celia. Mabilis akong tumakbo pabalik sa bahay ni Lola Celia at doon naabutan ko siyang nagluluto ng maraming ulam. Lola, mag-usap nga tayo. Apo, bumalik ka. Tamang-tama nagluto ako ng paborito mong adobong manok para sa hapunan. Sayang, sana pala hinintay ko na kayo ni Enrico para kompleto na tayo sa hapagkainan. Sino naman si Enrico? Ako. Apo. Ako ang may-ari ng kamera na ito. Isa akong fotograpo. Lola, akala ko ba patay na yung lalaki may-ari ng kamera na yan? Iyon ang kwentong inimbento namin mag-asawa para makalayo kami sa tatay ni Celia. Pero ang totoo, na maaksidente ang bus, isa ako sa mga nakaligtas. Alam mo, Lola Celia, sinungaling ka talaga. Ang dami mong imbentong kwento. Hindi ko na alam kung anong totoo. May mga bagay talaga na mahirap intindihin, Iho. May mga bagay na ayaw mong gawin, pero kailangan mong sundin. Anong kinalaman ninyo sa pagkawala ng batang anak ni Camille? At bakit kayo gumawa ng paskil ng tatay ko? Paolo, Apo, walang demonyo dito. Sino ba talaga kayo? Mga kaibigan ng mga duwende? Duwende?
Dati ako may-ari ng photocopy shop sa Carriedo. Xerox ang negosyo ko. Yang Xerox machine na yan, akin yan. Regalo ko kay Celia. Kasi gusto niya. Sa inyo ang Xerox machine? Sinungaling ka talaga, Lola. Lahat naman tayo kailangang magsinungaling. Paminsan-minsan. Para mabuo ang pangarap natin. Nagpiprint din ako ng mga larawan. May maliit akong dark room kung saan ginagawa kong buhay na larawan ang mga nakuna ng kamera sa negatibo. Doon ko unang nakausap si Celia. Sa studio ko sa Carriedo. Pinadevelop ko sa kanya ang mga birthday picture ng tatay ko. Tinanong niya kung mahilig ako sa fotografiya. Sabi ko, oo. Tinanong niya kung deboto rin ba ako ng Poong Nazareno dahil sa suot kong bestidang ito. Sabi ko, oo. Hindi ako nagsinungaling, Paolo. Dating manghuhula sa Quiapo si Celia. Tuwing Biyernes, doon ko siya nakikitang nakaupo sa tabi ng simbahan. Isa siyang magaling na manghuhula. Madalas niya akong hulaan. Sabi niya, magiging mag-asawa kaming dalawa pero Hindi magkakaanak. Malungkot man pero nangyari ang sabi ng mga duwende. Ano yun? Naririnig ko na naman ang mga boses nila. Ang mga duwende. ang simbolo na nakita mo sa sahig sa itaas ay ang altar ni Celia. Sa tuwing nakaupo siya sa gitna nito, may mga boses siyang naririnig. Bumubulong at nagsasabi ng mga sagot sa katanungan niya. Karaniwan ng mga binubulong sa kanya ng mga kaibigan niya ay mga pangalan ng taong mawawala pa lang. O kaya ay mamamatay pa lang. At kabilang ba doon ang tatay ko? Bakit nasa paskil ang picture ko, Lola? Mawawala din ba ako? Mamamatay din ba ako? Nasa paskil ka na, Paolo. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin noon? Padabog akong umalis ng bahay ni Lola Celia. Hindi ko na alam noon kung ano ang totoo sa hindi. Gulong-gulo ang isip ko pero mas lalo akong nilamon ng pagkabaliw nang makita kong may van na kulay puti na nakaparada sa harapan ng bahay namin. Matapang akong lumapit sa sasakyan at laking gulat ko na lang nang dakmain ako ng isang negrong armadong lalaki na nakaitim na bonnet. Saan mo ko dadalhin? Bitawan mo ko! Lumaban ako. Tinanggal ko ang bonnet na suot ng lalaki at sumambulat ang malinaw na detalye ng mukha niya. Sumigaw ako ng saklolo, pero dinala na ako ng mamang negro sa harapan ng sasakyan at tinalian ang mga kamay ko bago pinaharurot ang sasakyan. Hindi pa kami nakakalabas ng subdivision ay natanaw ko si Lola Celia na may dinidikit na paskil sa isang poste. Humingi ako ng saklolo. Lola! Tulong! Nagulat ang mamang negro at bigla siyang napapreno. Nangilabot ang mamang negro nang makita niya ang nasa paskil sa poste. Tumayo rin lahat ng balahibo ko nang mabasa ko ang nakasulat dito. Wanted. Boy negro. Kidnapper. Lola Celia! Tulungan niyo ako! Pero nahintakutan ng negrong nangidnap sa akin nang makita niya ang close-up picture niya sa paskil. Pinaharurot niya ang van at dinala niya ako sa bandang Rizal Province. Binusalan niya ang bibig ko at inakyat ako sa isang abandonadong building.
Sir Jupiter, parang pelikula ang lahat. 2 linggo akong nakakulong sa loob ng isang mabahong kwarto na mukhang classroom. Isang gabi, may sibilyan na mama na dumating. Pamilyar ang mukha. Paulo, SPO1 alaman? hindi mo ako kilala, okay? Kasabot ka nila? Wala akong dapat ipaliwanag. Umuwi ka na sa inyo. Kunin mo mga gamit mo at magpakalayo-layo ka na. Patay na si Boy Negro. Anong pa? Sa sobrang nerbiyos at takot ko ay nagtatakbo akong papauwi sa bahay namin. Pagdating sa bahay, madaling araw pa lang noon, ay ginulat ako ng isang pamilyar na matandang lalaki. Si Lolo Enrico. Umiiyak ito at halos hindi makapagsalita. Lolo Enrico, bakit kayo umiiyak? Ipinakita niya sa akin ang isang bagong imprentang paskil. Larawan ito ni Lola Celia. At ang nakasulat, R.I.P. Celia. Alaala ng pamilya. nanginginig man ako sa sobrang pagod, puyat at takot, ay nagawa kong hilahin si Lolo Enrico pabalik sa bahay ni Lola Celia. Sino ang gumawa ng paskil na yan? Siya mismo. Si Celia. Nasaan siya? Nasaan si Lola Celia? May dapat kang malaman, Apo. Dahan-dahan akong inakay ni Lolo Enrico papunta sa second floor ng bahay. Dinukot niya ang susi mula sa bulsa niya at binuksan ang isang silid na hindi ko napasok noon. Laking hilakbot ko, Sir Jupiter, habang sinususian ni Lolo Enrico ang kandado ng pintuan. Palakas ng palakas ang mga maliliit na boses habang unti-unting nabubuksan ang pinto. Ay palaki ng palaki ang mga ungot na naririnig ko. Bumukas ang pintuan at sinindihan ni Lolo Enrico ang mga ilaw. Tumambad sa harapan ko ang hindi ko inaasahan, Sir Jupiter. Isang napakagandang silid na naaadornohan ng mamahaling wallpaper. Napakalinis ng kwarto at napakabango. Amoy insenso at bulaklak. May long dining table sa gitna na nakapatong sa isang pulang carpet. Sa ibabaw ng table ay may nakahain na masasarap na pagkain. Iba't ibang putahe ng manok, prito, sinampalukan, adobo. May mga mahabang kandila na nakatirik sa kandelabra. May mga bulaklak na parang galing sa sementeryo na nakaayos sa gitna. At may 5 upuan na yari sa nara. Ang nakaupo sa kabisera, si Lola Celia. Nakapikit ito habang nakanganga. Sa magkabilang side ng table ay may isang tila 8 taong gulang na batang lalaki na nakabusal ang bibig. May suot itong party hat at sa kabila naman ay may isang pamilyar na lalaki.
Dad, Paulo, tulungan mo ako. Anak. Ito ang matagal ng pangarap na buuin ni Celia, Paulo. Ang magkaroon ng isang buong pamilya. Siya ang ina. Ako ang ama. May isang anak na matipunong lalaki at 2 gwapong mga apo. 2 gwapong apo? Hindi ba't anak ni Ate Camilang batang yan? Si Cholo, Gustong gusto siya ni Celia kaya pinakuha niya sa akin. At paano ninyo nakidnap ang daddy ko? Tinulungan ako ni Mario ng pamangkin ko. Sinong Mario? Mario Alaman. Nakilala namin ni Celia si Julio dahil sa pamangkin kong pulis. Diyos ko, kasabot kayo ni Alaman? Lolo Enrico, masama tong ginawa ninyo ni Lola Celia. Tumakbo ka na, anak. Umingi ka na sa Lolo. Hindi ka pwedeng umalis, Paulo. Kanina bago atakihin sa puso si Celia, ikaw na lang ang hinihintay niya para makumpleto ang pangarap niya. Para mabuo ang hula. Hindi ako naniniwala ang inatake siya sa puso. Pinatay niya ang matanda, anak. Mga demonyo talaga kayo. Bakit mo pinatay si Lola Celia? Para tumigil na siya sa kaibangan niya. Pakawalan ninyo ang daddy ko at ang batang si Cholo. Saklolo! Mga kapitbahay! Mabilis akong kinaladkad ni Lolo Enrico at sa pilitang pinaupo at tinali sa isang silya katabi ng daddy ko. Ikaw na lang ang kulang, apo. Hindi ka na makakaalis. Kakain na tayo. Tulong! Tulungan niyo kami! Buo na ang pangarap ni Celia. Halika na, anak. Mga apo, mag-apunan na tayo. Hindi! Hindi! May mga bagay talaga na mahirap intindihin, iyo. May mga bagay na ayaw mong gawin pero kailangan mong sundin. Kinuha ni Lolo Enrico ang kandelabra at ipinalo sa ulo ko. Wag! Ay nawawala na raw ito. Naakalain mong imbento lamang. Ngunit ang lahat ng shinare ko sa inyo ay totoong nangyari sa akin. At hindi ako nagsisinungaling, Sir Jupiter. Dahil yan ang number 1 kong itinuturo sa mga estudyante ko. Ang bawat kasinungalingan ay may kaakibat na kaparusahan. At sa tuwing nakakakita ako ngayon ng Xerox machine, isa lang ang nararamdaman ko. Takot na maulit ang nakaraan na matagal ko nang ayaw balikan. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat at magandang gabi.